Hello mga kaingro! Ito na naman po tayo sa pagkakalkal ng kuko. Ito pong kuko ni client sa mga gilid po nakabaon. Tapos medyo makapal po ang dry skin niya. So, makapal po yung kuko ni client. Kailangan natin siyang dahan-dahanin. Kasi para hindi po siya masugat. Sa pagkakalkal mga kaingro, hindi baling mabagal. Basta para maiwasan natin ang damage na mamarder si client. Yung kuko ni client tsaka ang ingro makapal. Kaya medyo natagalan ako sa pag-push ng kanyang ingro sa gilid. Kasi kung bibiglain ko naman, maaari siya masaktan or masugat. Kasi kung masugatan si client, syempre, madadala po siya magpalinis. Pero kung nasiyahan naman siya sa linis natin, minsan, nire-recommend naman nila ang ating trabaho sa kanilang mga kakilala at kaibigan. Ayan. Matigas talaga siya. Kasi yung kuko ni client ay makapal, plus ang ingro niya ay nakabaon. Ang dry skin, matigas. So, tiyatyagaan natin yan. Kailangan sa paglilinis po ay may kasama rin po tayong pakiramdam. Kasi kailangan bawat kalkal natin, bawat galaw ng ating pusher, ay dapat tansyado po natin kung makapal pa yung balat. O, siyempre, minsan baka manipis na, nasusugat na po natin yan. Sa pagtatrabaho po, mas lamang po yung trabaho na makasugat ka o makadamage ka pag idinaan mo po sa dahan-dahan. Medyo matagal nga lang, parang medyo, minsan parang kahit ako manicurista, naboboring ako kasi feeling ko ang tagal-tagal. Pero kasi, kung iwas naman ako sa damage na ma-murder si client, okay lang. Dito na papasok yung tiyaga at diskarte. Shout out Ate Angie Gutierrez. Ito natin, upload ko na po yung video ng kuko. Paki-share please, pa-like. Paki-subscribe po ng aking YouTube channel. Thank you for watching. Sana ay mag-enjoy ka sa ating kalkalan. Kahit makapit ang mga ingro at dry skin, pagtsatsagaan natin yan. Siyempre, para ma-satisfy si customer, si client. O,
Talagang nakadikit ang kanyang dry skin, tapos nakabaon. Yan. So, syempre, kung hindi tayo mag-iingat sa pagpupush, or hindi natin gagaangan ang ating mga kamay, maaaring masugat si client. Sa mga madaanan po ng aking video, please like, share, and subscribe naman po para mas marami pa pong makapanood, at sana po ay mag-enjoy kayo sa panonood ng aming video. Ang kwento ng customer minsan, ang kwento ni client, minsan daw siyang nagpalinis, medyo mabigat daw ang kamay ng manicurista, yung huling humawak sa kanya. So, ayun, hindi na sila umulit. Pamilya pa naman sila pag nagpalinis. Mga 3, 4, ganyan. So, sayang. Kasi kung maingat si manicurista at nasiyahan si client, magbabalik sa kanya ang customer. Lalo 4 sila sa isang pamilya. Sa isang pamilya pa lang, pag upo mo, kikita ka na. Kasi ilan sila na lilinisan. Pero dahil nga hindi sila nasatisfied at nasaktan sila sa pagtatanggal ng ingrown ng huling manicurista, hindi na sila umulit. Kaya matagal daw si client bago uli nagpalinis. Ganun talaga. Pagka ang customer ay hindi nasiyahan sa ating serbisyo, natural lang na hindi na talaga sila babalik. So, okay lang yun. Wala kang magagawa. Kaya tayong mga parlorista o salonista, pag hawak na natin ang client, dapat ay ibigay na natin yung best natin. Sila malakad, maligumlak. Ibigay na natin ang best natin. Kasi si client, magpapalipat-lipat yan kasi marami naman parlor. Pero once naman na nasatisfied natin sila, hindi naman sila basta-basta lilipat eh. Magpapabalik-balik lang sila sa atin. Then, marerekomenda nila tayo sa iba pag nasiyahan sila. Pag walang damage o walang murder, masisiyahan sila. Minsan, sila, dahil sa sobrang enjoy nila yung kutkut mo sa kanila, hanggang sa naikukwento kanila sa ibang kakilala nila, sa ibang friend nila, ganyan. Tiyaga lang po. Huwag po tayo lagi magmamadali sa trabaho. Kasi kung nagmamadali tayo, hindi malabo na makasugat tayo or yung outcome ng ating trabaho ay hindi masatisfied si customer. Minsan okay lang, makaisa-2 ka lang sa trabaho o konti lang ang maging customer mo sa kahit na anong serbisyo, kuko man yan o buhok man yan. Pero may chance naman na babalik sila kung nasatisfied sila. 80% o 50% na lang, pag nasiyahan sila, ay siguradong babalik si customer, si client. Sa akin kasi, although gusto ko rin ng maraming client, pero syempre, mag-isa lang ako sa parlor, katuwang ko lang ang aking ka-live-in partner. So,
hindi ako makakadami ng marami sa aking shop. Ganun pa man ay pinag-iigihan ko at lagi kong pinagsisikapan na sana ay masatisfied sila sa trabaho para naman bumalik din sila. Or nawala man ng ibang client na hindi ko nag-grab, nakuha dahil nga mag-isa lang ako at dalawa lang kami magkatuwang. Sa recommendation nila na yung nawala sa akin na client dahil hindi ko na kaya, dahil nasiyahan sila, nai-recommenda naman nila. So, bawi din. Bawi din yung aking nawalang customer. Minsan kasi pag meron ako nakaupo na 5, o minsan 4 lang, 3. Depende sa haba ng book ng customer or sa kapal ng mga inquiry ni client. Hindi ko na tinatanggap yung iba. Kumbaga, hindi ko na sila ma-accept. Dahil nga, hindi na rin kaya ng katawan. Kung pipilitin ko naman silang tanggapin dahil hangad ko ang customer, lalo kapag ka-December, yung ibabayad nila, ang pakiramdam ko, ibabayad ko lang ng ospital. Kasi syempre, ma-overfatigue ako. So, ganun talaga. Hindi natin pwedeng i-grab lahat kung hindi na kaya. Tayong mga parlorista, kailangan din po natin ingatan ang ating sarili para naman hindi tayo rin magkasakit sa trabaho. Dapat tansya lang natin yung kaya ng katawan natin at kaya ng serbisyo na maging maayos pa rin ang serbisyo. Number 1 natin na concern yung masatisfied si customer, si client. Para naman hindi masayang yung kanilang pera ay binayad. Sa paglilinis talagang kailangan triple ingat ka. Tapos kung kaya mong lagyan ng pakpak ang kamay mo para gumaang, hanggat maaari bawat galaw ay magaang. Huwag pong mabigat dahil hindi naman basta masusugat kung magaang ang pagpupush natin. Hindi naman din basta-basta makakasugat. Kung masugatan, normal din yan. Kasi kung napakalalim ng ingrown ni client at nakabaon pa ang kuko, minsan hindi talaga naiiwasan. Pero kung kaya nating iwasan bilang tayo ay parlorista o manicurista, iwasan natin siyempre. Pero hindi tayo mga perpekto, sa lahat ng oras ay hindi nasasablay. Totoo naman kahit sino sa atin ay may sablay. Pero hanggat maaari na huwag tayo masablay, syempre sisikapin natin yan. At importante sa pagtatrabaho, i-enjoy natin. Kahit nahihirapan ka na kasi ang dry skin ni client ay napakakapit, ilagay mo pa rin ang sarili mo sa nag-i-enjoy ka. Happy ka, nag-i-enjoy ka. Wala naman kasing trabahong madali. Push lang tayo ng push. Nipper, push. Kasi pag happy si client, syempre, ikaw ang una rin happy. Mas happy ka. At alam mong may chance na babalik si client. Kasi kung wala ng client,
halimbawa, hindi sila na-satisfied, hindi bumalik. So, yung business na parlor, hindi yan magtutuloy-tuloy. Sa madaanan ng aming video, sana po ay nag-e-enjoy kayo sa panonood at please share, subscribe po ng aming YouTube channel para kada may upload po ay ma-update po kayo ng aming video. At sa aking client, sana po ay nasiyahan kayo sa natanggal natin sa iyong kuko. Ate Angie Gutierrez, salamat. Salamat sa tiwala, pati sa riban. Patuloy natin pagsisikapan na maging maayos ang ating trabaho para naman sa satisfied ng customer. Ito po yung paa ni client bago po siya nagtalinis. Then, ito naman po yung kanyang after transformation.